Alam niyo ba, ang pinakaayaw ko, yung manghusga kung anong mayroon na sa sityo. Kung ano yung mga kalagayan sa mga napabayaang mga residente. Dahil kung ito, naasikaso noon pa, walang ganun, walang ganun, walang ganung adik, walang ganun nalulong sa sugal. Ang mali kasi dito, kung sino pa yung mga nakakataas, kung sino pa yung mga may pinag-aralan na iba, kung sino pa yung mga may kaya, sila pa yung nag-una-una magpasugal at nagtinda ng droga sa konstityuhan. Diba? Bari-bari lang sa natanamaan ka. Huwag kasi manghusga. Okay? Pinatuldukan kasi na tama na. Bakit hindi tinutuldukan? Diba? Diba sabi ko, tuldukan na yung droga, ay ano yung, tuldukan yung droga. Tuldukan na yung sugal. Bakit mayroon pa rin sugal? Diba? Noong nakarang araw, may 1,000 ako sa Gcash. Yung 100 ni Ricky, gilaro ko yon. Tapos, sabi niya, isugal daw. Nanalo siya ng 1,000. Pero alam ko yung propaganda lang yun. Para, pinapanalo ka para husgahan ka o para malulong ka lang. Ako, iba ako. Ibahin mo ako sa kanila. Kasi nga, oo, pwedeng pinapanalo mo ako. Pero mamaya-maya, talunin mo rin ako. Dahil gusto mo, pakasin ang pakasin para lulungin mo lang, di ba? Alam ko na yan. Hindi mo na ako maaatik. Di ba? Ako pa, atikin mo. At paikot-ikotin mo. Matagal na kaya akong umikot-ikot. Na-immune na kaya ito. Di ba? Hindi mo na ako kayang paikotin. Okay? Kung sabihin mo, adik ka, gumagamit ka, natikim ka, adik ka pa rin. Yan ang problema eh. Hindi tinuldukan. Di ba sabi ko, tuldukan. Yung mga kapulisan natin, tinaasan natin ang sahod. Huwag magalit mga kapulisan ha. May pagkukulang pa rin kayo. Pero dapat, yung mga nanghusga sa akin na adik ako, pakisabi naman, hindi an adik, tuldok droga yan. Okay? Kasi nga, hindi man talaga ako adik eh. Okay? Bigyan mo ako ng 1 kilong droga. Isampal ko yan sa mukha mo. Ipakain ko yan lahat sa'yo. Ha? Dati tinestingan ako. Doon kasi ako nakatira sa may mga adik. Binigyan ako 1/4 at ayun. Sabi ko, anuhin ko yan. Parang napahiya siya. Umalis na lang siya. Kasi hindi naman ako adik. Ang dami-daming adik doon na nagtitinda droga. Ako pa sinasadya niya, bibigyan nun. Anuhin ko nga naman talaga yun. Siguro haging lang, hindi na ako makatulog eh. Pinapahirapan ko sarili ko. Kaya, kayong mga nanghuhusga dyan, balang araw magpapasalamat din kayo sa akin. Dahil yung mga apo ninyo, yung mga anak ng apo ninyo, hindi nakakatikim ng drugs. Dahil nakamtan nyo, malinis na sa sityo kung saan kayo nakatira. Dahil dadalhin kayo sa building paupahan. Ang dahil sa akin, ang kayong mga mamahihirap sa kasityuhan, pag sa building kayo titira, sa pangalaga sa gobyerno, talagang hindi na kayo maadik pa. Dahil pangalagaan na. Okay? So, ako na pinagkatiwalaan, hindi ko ipinagmalaki to. Pero nitong ipinagkalulong ako at niurakan ng aking mga gamit at saka pagkain. Kahit siguro, kahit dito sa bahay namin, hindi ko alam ulit kasi. Dahil nga, ipinagkalulong daw nila ako at yurakan.
para tulungan. Feeling ko naman, bakit naman nila ako ganunin? Feeling ko, ang lahat ng pinagtanggol ko, baka sila yung papatay sa akin. Diba? Baka igisa kami sa sarili namin mantika, mga mahihirap. Pero sa lahat ng mga tumutulong sa akin, ibig sabihin, nagmalasakit sila sa mga tungkulin. Kapag payurakan nila ako at ipagkalulong at hayaan nila ako, parang ipinagkalulong na rin nila sa mga nunungkulan sa gobyerno, empleyado sa gobyerno, ang mga tungkulin na ipinagkatiwala sa akin sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dapat tulungan nyo ako dahil hindi basta-basta at hindi madali. Ang mag-obliga ang mahirap ka lang at walang pera dahil husgahan ka pala, wala kang bahay. Pinagkatiwalaan mga ka, ba't wala kang bahay, ba't wala kang pera? Diba nakakaawa yun? Dahil responsable ka kahit anong mga sinasabi ng mga nasa paligid mo, itugunan mo pa rin ang inoobliga mong mga tungkulin sa gobyerno dahil ayaw mong matawag na irresponsable. Mas okay na yung pinagsabihan kanila, baliw ka, diba? Adik ka, kasi kapag nahagingan ka, ibig sabihin nun, totoo naman, adik ka pa rin, nakatikim ka eh, nahagingan ka eh, diba? Pero, take note, yan yung paalala na may shabu sa sityo. Diba? Huwag nyo akong husgahan. Dahil may kakulangan naman talaga. Ba't may mga sabu, ba't may shabu sa sityo? Ba't hindi kaya yan? Ba't hindi kaya tuldukan yan? 2024 na ngayon, mag 2025 na. Wala bang paraan? Lahat ng mga nagtitinda, bakit hindi nyo dalhin sa ano? Ba't hindi kayo makiusap? Kung ayaw nilang ikulong, diba? Yung mga nakakulong at sinabihan mo, huwag ka nang magtinda kasi kulong ka na namin. Pagsabihan, kung kinakailangan magpakaawat luhod-luhod, magluhod-luhod ka. Para pangalagaan mo ang kalusugan nila, para pangalagaan mo ang kalusugan ng mga residente. Huwag puro husga, adik ka. Diba? Tuldukan ang ruga sa kasityuhan nang walang maadik ng mga residente, nang wala kang husgahan na adik. Diba? Ang problema nito, may droga sa sityo, hindi tinuldukan, kaya may adik. Hindi yung naadik ang bulihin mo. Ha? Yung mga nagtitinda, yan dapat ang tuldukan. Diba? Huwag niyong patayin dahil hindi kayo kriminal. May kulungan tayo. Pag nahuli, kayong mga nagtitinda dyan, pag nahuli kayo, huwag kayong manisik kung sino-sino. Sisihin nyo sarili nyo dahil nagtinda kayo. Diba? Kayong mga kapitan at mayor, pag yung mga nagtitinda ng droga, bigyan nyo ng trabaho kung kaya nila magtrabaho. Wala namang matatanda dyan na nagtinda ng droga kasi hindi naman makatakbo yan. Walang mga mahihina dyan na nagtitinda ng droga dahil hindi yan makakatakbo. Mga malalakas yan, bigyan yung trabaho para wala nang droga sa sityo. Diba? Lahat ng mga 2025, lahat ng mga nagtitinda ng droga sa kasityohan. Okay? Matanda man yan, basta kaya magtrabaho, magwalis-walis dyan, bigyan mo trabaho, i-minimum mo na wala magtitinda ng droga. Hindi kay puro kayo husga, adik. Nakakita lang kayo na may adik, natakot na kayo agad. Kinakatakutan nyo ang ang droga na ikinalat nyo sa kasityuhan. Ha? Tumigil nga kayo. Kung ano yung pinagawa sa inyo, gawin ninyo. Mga kapulisan, saludo naman ako sa inyo eh. Dahil mga mabuti kayong tao. Sinunod nyo ang pinag-aralan nyo. Kapag inutusan kayo, Vice President, Presidente, Mayor, Kapitan, may general tayo, may nakakataas-taasan tayong pulis. Kung ano yung tama, yun ang sundin. Huwag kayong sumunod sa maling gawain. Okay? Dahil mali yan. Hindi yan ang pinag-aralan natin.
Okay? Hindi yan pinag-aralan ninyo. Pangalagaan ang kalusugan sa mga residente. Bantayan ang kaligtasan sa buong paligid sa lahat ng mga nakatira nito. Okay? Kayo mga militar, dahil wala namang gira-gira ngayon, ang gawin ninyo, mag-imbestiga kayo. Kayo na maging asset. Mag-ride kayo. Kung ano yung mga problema sa kabundukan, yun ang i-report ninyo. Diba? Hindi kayo magdala ng baril. Hindi naman kayo kilalang militar. Hindi kayo kilalang militar. Diba? Saka, wala namang papatay sa bundok. Kasi hanggat may residente sa kabundukan, mga militar, ligtas ang mga pumupunta doon. Diba? Magra-ride kayo. Alamin ninyo kung ano mayroong problema sa bundok natin, sa isla natin, kung ano man yung mga mayroon sa kabundukan natin. Baka pinamahayan na yung mga nagtanil-tanil na naman yan dyan. Yung mga nasa isla na lumipat sa kabundukan, doon nagtanil kasi nga doon sila magluluto ng drugs. Pero alam ko, yung mga nagluluto ng droga, kailangan yan nila sa gilid ng karagatan, sa mga kaislahan. Kasi nga, kailangan nila yung tubig na malinis. Yung pinakuluan na pangsabaw ata nila yan sa mga droga. Yan ang feeling ko kasi nga, ako kasi, tinitikman ko yan kung anong lasa. Kasi para hindi naman tayo, pinagkatiwalaan ko. Kailangan hindi ako ignorante sa lahat ng mga bagay. Tinikman ko yan. Parang maalat-alat. Tapos, kapag hindi ka makatulog. Tapos yung iba, nagiging manyakis. Tapos yung iba naman, parang namamanhid naman na. Ibig sabihin, lahat ng mga gamot, hinahalo-halo dyan. Ibig sabihin, hindi yan mga chemical sa mga battery, ganito ganyan. Isa yung mga kinukuha yan sa laboratory sa gamot. Kinukuha yan sa pabrika ng mga gamot. At paulit-ulit nila itong ilaboratory para ligtas ito gagamitin ng tao. Kapag ikaw pinagkatiwalaan, baga dapat ang imong naong. Kasi kapag halimbawa binubuli ka, dapat pasukin mo sa kabilang tainga, palabasin mo sa kabilang tainga. Dapat handa ka sa mga intriga. Dahil kapag kung ano marinig mo, dapat hindi ka maipektuhan. Dahil kapag maipektuhan ka, pwedeng maipektuhan ang yung pag-iisip. Pwedeng matutruma ka, pwedeng mahihiya ka. Ako talaga, nakahanda na yung baga ng naong ko. Tingnan mo ma. Gawin talaga. At hindi rin ako duwag. Kasi nga, sinigawan na akong duwag. Umiiyak kasi ako dati. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako duwag. Hindi ako duwag sa inyo. Kahit isigaw ko kayo, may mali kayo. Pag mali kayo, isigaw ko kayo. Bahala kayo dyan. So, alam nyo na. Ngayon, bahala kayo manghusga dyan. Husgahan nyo ako kahit hindi ko kayo pakinggan. Hindi naman kayo ang inobliga ko eh. Yung mga tungkulin sa gobyerno. Diba?